bad news sa mga magsasaka. Grabe na itong ginawa ninyo. Ito na ba yung sinasabing bagong Pilipinas? Nako, posibleng babagsak ang presyo ng palay. Tapos ang bigas, hindi bumababa. Ito, panoorin natin. Ang balita ay nababahala ho daw itong agri-groups. Kayo po ay posibleng pagbagsak po ng presyo nitong palay dahil sa Bagyong Christine po. Pwede ho ba ninyong maipaliwanag itong balita Sus, ito, talaga engineer? naman. Yeah, so far kasi yung ang price nakita naman natin is sa 16 pesos, no? Yung mga nabasa na palay. So siyempre mas mababa na ina-expect ng mga farmers na mabibili sa kanila. So yun ang pinoproblema natin ngayon, and yung ibang area na ito isa yung nababad, no, ng ulan. Of course mas mababa pa doon, nasa 14 to 15 pesos. So yun ang problema natin sa ngayon, dahil yung mga nagka-force harvest na dumapa yung mga palay, talagang mas mababa na yung pressure. Yun ang nakikita natin. Baga mas hindi pabor ito sa mga magsasaka, pero paano naman doon sa mga mamimili? Yeah, ang price ng bigas hindi naman bubaba, no? Yung presyo, yun ang problema natin, dahil Yun ang nangyayari na ngayon. Yung mga mahihirap, lalong pinapahirapan. Yung mga mayayaman, lalo na pag mga malalaking negosyante, lalong yung mayaman. Parang doon sila nakatutok. Paano naman itong mga magsasaka? Lalo na po yung inaasahan po nila ay yung sa palay. Akalain mo nasa 16 or 15 or bumaba pa per kilo ng palay. Tapos yung bigas nasa 60 o mahigit pa. Grabe ang laki ng... Tapos, ito pa. Kung kailan nahirap po sila makapag-ani ng marami ngayon kasi tinamaan ng Bagyong Christine, sasabayan pa ng pagbagsak ng presyo ng palay. Laking problema yan. Baka bandang uli, wala nang magtatanim ng palay. Baka lahat na ng bigas natin ay galing na sa ibang bansa. Ang tindi. Akalain mo, pwedeng mangyari yan kasi ikaw ba naman magsasaka? Bandang uli, malulugi ka lang. Kumakain ka rin ng bigas, di ba? Ibebenta pa nila yan. Kung gaano kababa na lang yung sa palay, pabalatan na lang nila dyan, tapos stock na lang para sa sarili nila, sa pamilya nila. Kasi kung ganyan man lang, okay sana kung mababa. Tapos, mura yung bigas. Kahit papano, yung mga magsasaka, pag bumili ng bigas, ay hindi ganun kamahal. Ayan, kung ganyan yung presyohan ng bigas, tapos presyo ng palay, ang laki ng diferensya, 15 or 16, tapos posible pang bumaba, tapos ang bigas nasa 60 or 60 plus. Wala bang mahanap na paraan yung administrasyon ngayon? Yung iba dyan, bulag-bulagan. Pero pag pumunta ng palengke, pag bumili ng bigas, nagrereklamo. Bakit ang mahal? Diba walang ginawang paraan? O anong nangyari nakaraang administrasyon? Kaysa ngayon, nakaraang administrasyon, yung presyo ng palay, halos parehas lang, hindi nagkakalayo. Pero yung presyo ng bigas, ang laki ng diferensya ngayon sa kaysa noon. Akala ko ba bababa yan? Yung presyo ng bigas? Akala ko ba gawing 20 pesos yan? Huwag na tayong magbulag-bulagan. Alamin nyo, yung iba dyan na hindi maka-relate dito sa pinagdaanan ng magsasaka, siguro hindi nyo naranasan paano magtanim ng palay, anong proseso niyan, magkano ginastos niyan, ilang buwan hinihintay yan para mag-ani. Okay lang sa inyo kasi kakain lang kayo ng bigas. Pero kung naranasan nyo sa ilalim ng init ng araw, tapos yan lang yung kikitain nila, binagyo na nga, bababa pa yung presyo ng palay, pero yung mga mayayaman na, lalo na yung mga mayayaman dyan na bumibili ng palay para ibenta sa pagka bigas na, di ba, ang laki. Kahit sabihin natin, mahal yung gasolina. Ang laki pa rin niyang diferensya . Akalain mo magkano lang yung palay, magkano yung bigas.
Kawawa talaga kung sa kawawa. Yung iba kasi binaliwala ito dahil hindi nila alam kung anong hirap ng mga magsasaka bago mag-ani. Binaha na nga at ganito pa yung mabalitaan nila. Nakakasama ng loob. O yan, bagong Pilipinas.